Dangerous on the mic. Dangerous on the mic. Tandaan mo ako ang batas! Yo, yo. Welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Horado, yo. Akong batas. Okay. Isang interesting na battle na. G-Clown versus Unico. Yeah. G-Clown parang pagbabalik niya yan, kung di ako nagkakamali, mukhang matagal. Kung di ako nagkakamali, matagal siyang hindi bumatil. So ito na ang kanyang comeback. Medyo ganyan din si Unico, kababalik lang, no? Yun. Wala nang intro. Game na, tangina. Ayaw na, gising na pre, bangon timpla kape. Yung problema kahapon ay isang tabi. Pababawi ngayon kasi bakit hindi? Salubungin ang araw ng merong ngiti. Pasok sa banyo, ligo na muna. Paubos na tong hinihipak ko. Hindi pa ako nakakabili ng bago. Woo! Tangina nyo, G-Clown tsaka Unico. Sana mapapoy namin yung stage ng sobrang grabe at yun, magawa namin makuha yung Battle of the Night bakbakan. Bigat ng pressure, syempre. Sobrang bibigat ng mga kasama natin sa lineup. Ano siya halos isa siya sa mga OG ng flip top eh. Habang lumalaki ako, napapanood ko siya kaya sapat ng rason para galingan lalo sa laban namin. Magta-topic to dun sa mga wordplay naming sumablay eh. Lalo na dun sa parking tsaka sa Hyundai. So, naniniwala ako dun to papunta. Tinodo ko talaga yung lapis ko ngayon. Binudpud ko hanggat maaari. At tingin ko ito yung naging pinaka masusi ko na paghahanda sa lahat ng battle ko. Nagchat siya sa akin na parang alam mo yung kuya, balik ka na sa battle rap. Nagulat ako na ito. Pagbalik ko puta, sumakto pa siya yung kalabang ko. Di pa ako siya rapper. humingi sa'yo. Nandiyan ka na, napapanood na ito. Kaya sana galingan natin mamaya. Manalo matalo, isang karangalan sa akin na makaharap ko sa entablado. Galingan mo. At alam mo naman, galing ako sa mahabang pagkakatulog. Sinagad ko lahat para sa laban natin. So, butihan mo kapatid. Wala ko idea kung sinong panalo dito, hindi ko na maalala. Susubukan natin timbangin. Left up, second side 15. Nandito ngayon, the Phil invested, Muntinlupa. Unang laban natin ngayong gabi. Unang Big Tent event natin ngayong taon. Flip Top 2026. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin. Flip Top magingay para sa parating nating laban. Shoutout sa lahat ng mga represent collab, High Minds, Real Jokes, Crown Manila, Linya-Linya, silip yan, Flip Top magingay, bagong labas na hoodie. Siyempre sa Pinoy tayo sa napakainit na panahon, doon bagay mag-hoodie at magkape. Shoutout sa lahat ng mga ibang represent collab, lahat ng staff, siyempre lahat ng suppliers natin at lahat ng MC na bumubuo ng liga. Isabuhay 2026 battle ang parating. Sa kanan ko, Caloocan, represent para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay Unico. Bago na umaga, panibagong laban. Nananabik sa mga pwedeng maranasan. Bahala na kung ano man ang kapalaran. I-enjoyin na lang ang mga kaganapan. Shoutout sa 3X Tokoyaki, shoutout sa Linya-Linya,
Kulit ng chords nun ha. Sinong gumawa ng beat na yon? Shoutouts kay Tito Kayla, shoutouts B-Rabbit Clothing at sa Sneaker Beast. Yeah. At sa kaliwa ko naman, Tanay, Rizal, represent para sa inyo ang pagbabalik. Mag-iay tayo lahat para kay G-Clown. Gusto mo itong bakita nito? Madaling sabihin yan eh. Grime shit. Yeah. Ayun, maraming salamat sa High Minds Clothing, sa TGMC Pang Total Sarface Chow, yun, kay Steve Pelayo ng Toronto, Canada, Rich Neighborhood at Roots 1994. Yun lang. Real Jokes, Ulap, Unhinged, Black Manila, lahat ng tulong at suporta, lahat ng mga bumiyahe pa na napaklayo para sa event na to. Nanalo ng coin toss si G-Clown. Pinili niya mauna. Tig 2 minuto dapat. 5 muna ang hurado natin para sa isa buhay battle na to. Pakinggan natin. Unang banat, second side 15. G-Clown. Hey! Lift up game! Pinakabobong rapper sa Caloocan. Ganyan nakilala yung wak na to. Kung si rap yan, pinadala ng baras, ito naman pinamigay ng kankalo. Kala ko ba tubong Caloocan? Ba't di kilala nung tumakbo? Kala ko ba ginapang mo? Eh kahit magdalo sa battle, walang trilyan eh. Sayang lang binayad nyo. Isang bobo mag-rap, bobo sumulat, bobo bumasa o bumilang. Dakilang bobo ka hinirang. May puso ng kankalo pero yung utak pang bagong silang. Kasi sulat ka ng sulat pero yung punto di makain. Yang multi mo mas pilit pa sa pagkalalaki ni Alden. Kasi nung laban nila ni St. Ice, biglang sumulpot yung Mirage. At si Unico tila lumabas yung sungay aba. Yung parking boy nagalit dun sa nakakotse ka, umay tanga. Kung ako yon tiyak gulay ka na. At rasabante hanggang maging kulay tsaka. Malamang sa hukay ka na. Pagbangga sa parking boy, yon, tay ka na! At paumanhin kung imbis na Ang kulit ginamit din niya, no? Hyundai, naging Hyundai. O pues akin, bro. Alam ko na yung butas na yan wawasakin mo. Nakapatay pa nga yung Hyundai kesa sa parking mo. Yung karir mo nagkagasgas, yung sakin gas and go. Kasi yung casting, hindi long lasting. Baduy ng acting mo. Kaya kung ungguyan to ng wordplay, anong klaseng matching to? Sobrang lalim mo na mag-wordplay. Kaya mga tao nababarok. Di na naaabot. Nagwa-wordplay sa parking. Parang marmol lang nung grain na salt. Hindi porket sinali ka ni Arik sa turna, isa ka na sa best brad. Sino ba namang iinda sa TF mo katumbas lang ng 3 Gen-Ad? Wala namang naghahanap sa'yo. Ba't lumalaban ka pa, pre? Pag si Unico kalaban, laging unang laban ng gabi. Sa sobrang crab mentality nitong gago, ang tindi ng nagawa. Pati pangalan ko sa poster, nahila pababa. Binola-bola lang ng mga fans niyang tanga, kala niya talaga makakapag-ahon siya. Eh mas makatotohanan pa yung mga alien kaysa sa mag-champion ka. Siya daw yung Apex Caloocan version. Tarantado, magkaiba kayo ng porte niyan. Paano ka naging haring araw yung mukha mo korting buwan? Isa kang Apex second hand. Mula sa grupo ng 4:00, ngayon sa kadiliman to papanaw. Dahil kahit bumalik sa 1:00, hindi na babalik yung araw. Yun na ba yung comeback mo? Royal Rumble?
Putya, tapos katapat mo mga rookie pa rin. Putya, umay na Brad. Sobrang kupad ang tumalag, kulang sa job. Sa aking unang lapag, puta hukay sagad. Kato magkabak, ready to rumble, isa buhay agad. Malinis yung performance ni G-Clown, no? 1, 2, 3, 4, 5. Bigyan ko siya 5 points. Hindi rin ako, parang nasa punto na rin ang flip top na alam kong hindi na lang lagi punchline o wordplay ang basehan talaga. Yun. Parang siguro medyo parang kinontradict lang ni G-Clown yung sarili niya na inangle niya yung wordplay ni Unico tas nag-wordplay siya ng ganun, di ba? Hindi lang niya ginamit ulit yung wordplay ni Unico pero may mga wordplay rin siya na ginamit na parang same sentiment niya sa wordplay ni Unico. Kanya parang sayang, no? Pero delivery-wise, pagiging rapper, yung construction ng rhymes, gano'n, alam mong biyasang-biyasa si G-Clown dyan. So bigyan ko siya 5 points. Yung bago silang, pinuntasan ko yun, yung unang laban ng gabi. Lagi yung unang laban ng gabi kapag si Unico yung kalaban. Tapos korteng buwan, haring araw, korteng buwan. Alam mo, maswerte rin ako, no? Kumbaga hindi naman sa sinusukat mo bawat isa. Pero kumbaga kung ginagamit na angle yung first ka lagi na battle o sa bill, ikaw yung last. Parang sa aspetong yun, maswerte ako na hindi ako masyadong napunta dun, no? Kumbaga tas di na babalik yung araw. Tsaka yung walang Royal Rumble sa buhay agad. Yan. So 5 yung first round ni G-Clown. Sapatan natin yung first round ni Unico. Comeback daw, tang ina. Ganap na ganap. Palakpakan naman natin si G-Clown. Ang pagbabalik ng wala namang naghahanap. Tanginan to. Tapos unang laban ng gabi, yung sinabi mo awkward. Tanga. Kaya ako kinukuha pag pang-unang laban, gusto kasi ni Arik, unang laban pa lang, itaas na kagad yung standard. Tanginan to. Yaw. Kailangan ko pa bang magsalita? Kung una pa lang, alam nyo naman na kung sinong mananalo. Kailangan ko pa bang magpakita ang gilas sa gitna? Kung di pa nag-uumpisa yung laban, may napili na yung mga orado. Ang drama mo, tangina ka! Ang sarap neto, chinilasin! Di lang kayo parehas ng hairstyle ni Enigma! Parehas din kayong iyakin! Pero joke lang ba? Isa na namang mahihiyang kumuha ng TF dahil sa sinabi niya. Pero joke lang, boss! Pero sino dito mga nakakamiss kay Apex? Magingay! May naisip akong paraan. Payag ba kayo ibabalik na si Apex tapos si G-Clown na lang yung ibaban? Payag ba kayo? Si Arik tingin ko, hindi ba? Payag yung mga yan! Ganyan kakabobo, tarantado! Wala ka namang ginagawa, gusto ka iban ng mga tao! Paano paawa ka masyado? Oo, nung laban yun ni Looney, sobrang paawa mo doon, G-Clown. Si Sak Maestro, round 3 lang, ikaw yung drama mo, all 3 rounds. Panay, paawa, tong timawa, pag nagsusulat, taping-api siya. Pwes di mo na kailangan magpaawa ngayong gabi kasi kakawawain talaga kita. Nabanggit ko si Apex, pero di mo na kailangang isipin yung tuldok. Ang isipin mo yung kama kasi tulog ka sa akin kada suntok. Itong dating tuta ni Tyke na naging tuta ni Glock 9, panay kabubuhan dala.
Kung ituring ka lagi, tila batuta, pero di pa rin masasabing pampukpokan ka na. Puro ka boka tanga. Hindi ka kinuha sa asintada kasi magaling ka na rapper. Flexible ka daw kasi minsan pwede kang hype man, minsan pwede kang bouncer. Kasi ang laki mong tanga. Pero wag kayo, kasi di na raw niya ginagaya si Ismaglas. Bakit di mo na ginagaya si Ismaglas? Inuudil ka ba? Yun na nga lang yung dahilan kung bakit ka namin pinapanood tapos ititigil mo pa. Gayahin mo lang ng gayahin si Ismaglas. Tago mo na lang si G-Clown, wala kaming pakialam dyan, fuck you. Kopyahin mo lang ng kopyahin yung kidlat. Doon ka lang nagkakasak value. Paano palagi sa patawan nakabase, puro ganun lang atake, naturingan ka na clown. Tapos di ka man lang marunong na bumalanse, tangina grabe, ultimo estilo niyan. Kaya-kaya lang naman, kapag payaso, malaki sapatos, ba't sa'yo walang yabak na masundan? Dapat matagal, kanan na tinatanggal, kulang ata sa sampal. Ang kulit na itong payaso, imbis na yung makeup mukha mismo yung makapal. Sobrang garapal, gusto ba tawagin? Yeah! Sobrang garapal. Gusto ba tawagin siyang Joker? Masyado ka nang hangal. Tanga mas bagay tawagin kang Pennywise, payaso na nasa kanal. Bibigyan sa panga, bibigyan din sa tiyan, bibiglain sa bibig niyan, bibigwasan at kung bakit puro bibig yung sinasabi ko, alam mo na siguro dahilan. Kasi puro bibig lang din niyang mama, puro bibig lang yung pinapagana, bibig kasing mananalo siya tapos bibiguin yung mga tagahanga. Oo, kaya nga, tinawag kitang Pennywise kasi yun din yung tama. Pennywise kasi isa kang payasong kapag nananakot ang gamit bunganga. Pues ako bahala. Sigurado natatama mga bala sa mukha mo. Kung ikaw yung asintada, pues ako yung asintado tarantado. At speaking of asintada, si Flo G lang doon yung may trono. Tapos itong ibang kasama, lahat sila puro na bobo. Kapag walang G-Wolf yung event nila, di sila tinatao ng todo. Well, Pennywise nga, kaya ginagamit palagi pang akit yung lobo. Round 1 pa lang, tapos na to. Pangalan ko sa second round ng tournament, pwede nang ilista. Tipong di na kailangan ng asintada kasi nga, finish na! Time! Pok! na! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-5 nakuha ni Unico yung first round, no? Yung ban ng mga tao, tapos yung all 3 rounds, si Sak, round 3 lang, ikaw all 3 rounds, tapos yung kakaawaan, di mo na kailangan magpaawa, kakawawain talaga kita. Tapos yung kama, na si winner play sa kama, at suntok, tapos yung mukha mismo makapal, hindi lang makeup, mukha mismo yung makapal, asintado, asintada, yan, pinuntusan ko rin yan, Lobo, Pennywise, tsaka yung finish na. So, okay. Kuha ni Unico. Mas crispy yung delivery ni G-Clown, although nagpakita ng rap ability at complex din na flow at rhyming si Unico sa dulo. Nakuha niya yung round na yun. Yo! Gumaganon pa si Gago. Sinisita pa ng todo yung aking pagiging member ng asintada. Pag ganito mukhang ipinalit, ang tawag doon, palitada. Boss Arik! Pag isa buhay talaga, unpredictable yung matchup no? Yung bracketing, minsan talaga mahiwaga. Naipaparis mo yung malapuch maniwata sa umaatsup na diwata. Doon sa compliment battle nila ni Harlem, sabi ni Unico, totoo yung mga sinabi niya kanina. Promise, kinantot niya ang aking asawa. Tangina naman kasi nito, parang gago. Kinantot mo asawa ko, ganun ka kagwapo. Ayan, kamumulti mo, tanga. Kinantot na yung asawa mo, sinapubliko mo pa? Sa sunugan pilit lumikha ng apoy. Subalit siya rin yung napasot na sangkot. Yung asawa niya dinarang sa sunugan, pinagmukha niyang wok. Tangina neto, pinagmagaling pa. Umiibabaw na yung asawa nagmamalalim pa.
Walang bayag na lang ang kakabahan sa skillset mong pambobo starter pack. Dapat skip. Walang bayag na lang ang kakabahan sa skillset mong pambobo starter pack. Dapat spin ang utak mo hanggang jumakpat na para bang scatterbrad. Dapat sa'yo binabatukan gamit yung kamao ni Juggernaut at isaksak sa kukote mong hip-hop ka lang Unico, hindi ka ba battle rap? Anak ako ni Francis M. sa labas. Dugo ni Kiko ang sakin nananalaytay. Ulul! King ina neto, papansin? Hindi ka ba nahiya kila Elmo at Maxine? Buta masyado kang pabida. Yung ama nila sa kanser namatay samantalang ikaw ay buhay na kanser dito sa liga. Tanginang to, tuwing lumalaban, naglalabas ng combo. Chismosong rapper ang putang ina. Kala mo talaga epektibo mga pang-insulto. Labas ng screenshot, ano ka, nagpapatulpo? Ang hirap mo pala sabihan ng problema, hayop ka. Kasi pag chinat mo siya ng malala anxiety ko, brother, bukas makalawa, nakamulti na sa battle. Galawang bobo, di ba? Pues tignan natin kung makapaglabas ka pa ng combo pag kinombo kita. Maliligo ka ng punches parang Stone Cold na Booker T. Maliligo ka ng punches parang Stone Cold na Booker T. Bihirang magpaulan ng suntok pero bumabaha parang UAE. 3 bala lang yung gamit pero tatagos sa ulo mo. Pag di mo nakuha yung mensahe, aabutin ka ng punto ko. Kakambal mo pala si JM Lopez TV. Kaya mga tao nagtataka. Sa 220 videos niyang uploaded, 200 dun kasama ka. Kaya kung nakilala ka sa par, King, si JM naman sa par, Lord. Doon siya maaalala ng marami. Sobrang galing niya na stylist, kaya may highlights ka pa lagi. Hoy, JM Lopez! Reviewin mo to pagkatapos. Huwag ka sanang maging bias. Kambal na anak ng flip-top, parehas ang lakas manggatas. May kakambal, tapos Unico. Kapatiran ayaw iparanas, ayaw nang may kapareho kaya gusto neto makatakas. Pwes, magpaikot-ikot may ganun pa rin kapag naghabula ng ahas dahil kahit sinong di pala rin sa inyo, siya pa rin may kakambal na malas. Pwede kang ma-personal, bumitaw ng corny jokes, magpaka-technical, tanong kung mauuga ako. Sila ba'y matutuwa sa'yo dahil kahit anong husay ng tugma ay baliwala lalo kung hindi tugma sa'yo. Pwede kang mag-boxing o basketball, pero yung punto ba nakuha mo na pwede kang magsuot ng ibang sapatos pero di mo kayang lakaran yung ruta ko. Fuck you. Sayang sayang yung mga rhyme minsan na nagla-last syllable sa ko na ewan ko kung ako lang ba yung ganun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points yung second round ni G-Clown. Yung palitada rebat, yan, pinuntusan ko yun. Tapos yung sinapubliko mo pa. Tapos yung wordplay niya na walk, nalutuan, tsaka yung nangibabaw, nagmalalim ka pa, umibabaw, nagmalalim ka pa. Tapos yung screenshot, di bakit nagpapatulfo ka ba? Totoo yun nagtataka talaga ako sa mga ganun parang ayaw kitang Facebook friend o ayaw kitang ka-messenger. Di ba? Ganyan trip mo. Nakamulti na sa battle. Yun nga. Screenshot o yung sinabi mo pag may anxiety, nakamulti na sa battle. Tsaka yung kapag kinombo kita. Combo. So, yeah. Medyo muntikan madapa si G-Clown pero nahabol niya kagad. So, 7 points round 2 niya. Tingnan natin round 2 ni Unico. Okay yan, sulit. Yo! Tinitira pa yung buhok ko. Tangina neto, di mo magigets to kasi matanda ka.
Ang tawag sa ganitong forma, Youngstana. Youngstana, ama, big boss, oma, pera nakagoma, toothpaste bago lumabas, merong poknat. Ang ilan to? Saka di ka kasi kaya hindi ganito yung forma mo, kasi wala kang bitaw. Pag nagpapakulay ka kasi ng buhok, yung poknat mo lalong lumilitaw. Ayun to, 2012, nung nilabas, yung unang battle neto ni G-Clown. Ang kalaban niya pa noon si J-Lem. Noong mga panahon na yon, sobrang bata ako pa. Naglalaro pa nga ako noon ng Jolen. Pero sino nga namang mag-aakala ang tulin ng panahon? Yung batang naglalaro lang dati ng Jolen, pagugulungin ka ngayon. Kasi wala namang nagbago. Nanatili pa rin na banuto. Habang sa akin din naman wala nagbago. Kasi puro solid na rounds pa rin naman yung nilalaro ko. Ano? Mayabang na ba masyado? O sige, ako na nga mayabang dito. At least ang niyayabang ko sa battle rap yung sarili ko mismo. Ito nung laban niya kay Apex, akala mo kung sino. Niyabang-yabangan niya si Apex, pero ang pinangyabang niya kay Apex, mga achievements naman ni Sinyo. Career, business, pamilyang masagana, walang bars, pero putang ina, lahat ng yon wala ka rin. Kaya ano pinuputak-putak mo? Ba't kailangan ibang tao yung ipangyayabang? Ganyan kapag aminado sa sarili na wala siyang napatunayan. Ginamit pa yung pangalan ni Sinyo, makakuha lang ng palakpakan. Ang kaso ang nakakalungkot nga lang, sa sarili mo na laban, di ka man lang kasali sa usapan. May nalalaman ka pang, nag-grab ni Sinyo yung Fortuner, ikaw nag-grab pa rin. Tangina neto, lakas. Tanga, mas okay na yung nag-grab kesa naman sa pangalan ng ibang tao nakikiangkas. Hoy, wag kang feeling ungas. Isa kang napag-iwan ng rapper na wala man lang interesado. Tumandang walang napatunayan kaya ginagamit na lang pampalubag loob yung salitang veterano. Kasama ka pa naman sa pelikulang Respeto. Yun nga lang, sampal yun sa mukha mo. Na sa lahat ng rapper na gumanap dun sa respeto, ikaw na lang yung hindi respetado. Kasi ano bang iayabang sa akin eto? Veterano siya. Tangina mo, ano naman? Veterano rin naman sila Yang Wan sa Kabadang. Pero joke lang, G-Clown na yan. Legend na nga yung tingin dyan ng ilan. Sa katunayan, isa ka sa mga inspirasyon ko. Oo, walang halong panluloko. Kapag pinapanood kita, kapag tinatamad ako na magsulat, ang pinapanood ko yung mga battles mo, oo. Kasi kapag napapanood kita na magtanghal, ginaganahan ako ng todo. At sinasabi sa sarili kong kailangan kong galingan pa. Ayoko maging ganyang kabobo. Oo, dapat kada banat laging 100% para wasak kasi para bagsak kada sapak kasi nga solid content. Hanggang sa magmukha ng camping itong ating event kasi si G-Clown makikitang natutulog sa tent. Bigyan ko 2 points si Unico, yo. Medyo may konting ugak-ugak din, no? Pupugak-pugak. So, yung nakikiangkas, grab, pinuntusan ko yun. Tsaka yung Ender, natutulog sa tent, tulog. Parang camping, ganun. So, 2 points. So, first round nakuha ni Unico, second round nakuha ni G-Clown. Okay, putangin na. Tingnan natin ang third. Yaw! Abno! 2026 na, wordplay pa rin yung sandatang kaya mong dalhin. Magkaka-World War III na o nagwa-wordplay ka pa rin. Kada laban ni Unico, tinutugma niya yung pre, paps, bro, man. Ang daming tawag sa kalaban, parang tanga. Sandamakmak mga tawag no? Call center ka ba? Pero para sa pandamihan mo yung tawag. Sige. Wag o mga alias na gamit. Kung pagtapos naman ng laban ng ngalan ko pa rin yung tatawagin ni Arik. Unang TF niya sa flip-top, 1,000. Kung gago napapost sa FB, nagre-reklamo.
Anong pakiramdam mo, bida ka? Pati si Arik tinitira pa? Sa bagay, Rick, sinong di magagalit sa 1,000 na TF, tas yung 1,000 liha pa? Isang INC na naman ang nalantakan sa plato. Minamanifest yung kampyonato, manifest naman yung bao. Ako ay happy na subalit pinatapos ka ni Arik, pinatatanggal at pinatatapon yung gaya mo na walang arit. Manilbihan ka sa chapel, minanipul akong rapper. Itong sugo ng Diyos ay minani ko lang sa battle. Pangarap mong kinukulayan ngayon ay burado na. Tinta kong gamit ay dugo habang sa'yo ay krayula. Nagsayang lang ng tinta, nagkalat lang ng papel. Pagkat kaso ang tawag dyan dahil sinusulatan mo, pader. At dun sa mga MC'ng naghuhurado sabay pusta, come on, dog. Hindi to sabungan. Tigilan nyo na yung ganyang roleplay. Hindi laptop tinutukoy ko pag pinapili ka ng kahon ni Boss A. Kasi minsan, kahit ito mo yung palo, magmumukha kang tsope sa labanan. Oo, talo ako pag talo, pero pag may pustahan, dayaan. Kaya pag si Boss A, nagpakaatong ang gumawa ng paraan, paguwin kalakaran, at kung sinong bibitaw na tsope, masasama na sa ban. Kung ito yung barahan nyo sa isa buhay, pues yung Unico na sapaw. Sabog-sabog tong uuwi kahit sa dubi to matakaw. Recorded ultimo pagpanaw, arik pat dito mo hinalaw. Nung sinuri nga ni Lunito, si Unico mababaw. Diyan sa sintido mo waapaw, mga estilo mong inagaw. Hindi ka multi-talented dahil yung multi mo ay nakaw. Bakit? Ano pa bang pwedeng iyabang sa akin ang gago na to? Nakalaban ko na si Looney, Smaglas, Apex, kaso talo ako. Pero isang tabi nyo na yung talo o panalo. Mahalaga pumalag ako sa kalabang hinahangad ng marami. Parang sagot na di mo nakuha doon sa niligawan mong babae. Ang punto sa madaling sabi, tinupad ko yung panaginip mong kahit kailan may di mangyayari. Walang big fish o big name sa akin kahit kanino ko sasabay. Dalin man ang agos o matangay. Kung si Dave si D, dito na malalaos ako, putulan man ang paa at kamay. Dahil binuhay ako ng flip top, kaya dito na ako mamamatay. Pangalawang sali mo ng isa buhay, katangahan mo yung na-expose. Kinapos ka sa unang shot habang tapos na ako sa second toast. Pag di nagmarga sa bungo, pues yung ngalan ko i-embose. At kung may lason nga sa second round, nakahanda na ako sa second dose. Bibigyan ko ng 4 points si G-Clown sa third round niya. Yung 1,000 liha pa. Tapos yung kung paano niya ni-rhyme yung manipis yung bao, naastigan lang ako doon. Tsaka yung dito na ako, kung flip top bumuhay sa akin, dito na ako mamamatay. At yung second dose ko may lason. So yeah, tingnan natin round 3 ni Unico. Last na. Tulog ah. Alam nyo ba kung anong ka-rhyme ng G-Clown? Kneel down. Kasi panaisubo lang naman to ng burat doon kay Enigma. Alam nyo ba kung anong ka-rhyme ng Unico? Adobo. Pero kung bakit yun nasabi ni Denmark, may hidden meaning kasi yon, sadyang hindi nyo lang nakita. Kaya niya nasabing Unico, adobo, kasi alam niyang di ako madalian na masira. Pero tong si G-Clown mas mabisa. Kasi nung laban niya kay JR0, nag-fake choke to, ang galing. Sabi niya, dito sa flip top, may mga waiter na kailangan tanggalin. Kawalang gana, tas mali pa yung pagkain darating. Tapos bigla siyang nag-vape. Humipak ng 2 beses. Sabay sabing, nagpausok lang ako, yung gutom ko wala pa rin. Asa si Sir Enigma? Sir Enigma, ang dami niyo doon, wala man lang sumuntok. Tangin na naman! Ikaw lang yung kilala kong nagpi-fake choke tapos walang dahilan. Nagpausok,
ultimo sa video, walang nakagets nung kabubuhan mo, boy. Nilagyan mo pa ng usok, mas lumabo tuloy. Yung fake joke mong pausot ang inaambadoy. Literal na puro nga lang usok, di man lang nag-apoy. Ganyan pag puro katawan tapos walang laman yung utak. Ako payat kasi kapag gumagawa ng mga bara na pupuyat. Ikaw macho, ang kaso, walang sustansya mga sulat. Kaya sa laban nating dalawa ngayon, itong payat pa bumubuhat. Kasi kumag, grabing braso, masasabing macho. Tapos panay katangahan, kaya palaging talo. Tangina mo, G-Clown, isa kang real life. Johnny Bravo. Pero change topic tayo. Pero change topic tayo. Bakit mo pa palaging niyayabang sa amin na nakasama mo na si Glock 9 sa kanta? Eh pag narinig nyo naman yung collab nila, yung mga lyrics nito, bantanga. Sabi niya, itutodo ko na to ngayong kasama ko si Aris, susulitin yung tinta nitong hawak-hawak kong lapis. Ang kulit ng sayaw ni Yuri ko. Pukin ang ina mo, yung lapis mo may tinta? Ang tanga-tanga mo talaga! Pwes di ka sa akin uubra. Lalo pag nilabas ko na yung ballpen kong bagong tasat, ang ina ka. Mas malaki pa yata yung... Mas malaki pa yata yung poknat kesa sa utak netong kausap ko. Natatawa siya sa poknat niya eh. Mas malaki pa yata yung poknat kesa sa utak netong kausap ko. Wala naman tinta yung lapis mo, tol. Sadyang tai-tai lang yung sulat mo. Pero wala naman nakakagulat doon. Baka si G-Clown yan, naisip nga niyang i-wordplay yung genie ni Aladdin sa kick out ka na sa eskwelahan ng flip top pag si Enigma nag-Aladdin. Aladdin? Tatawa ka sa wordplay mo, ano? Tinatawanan niya na yung poknat niya, tinatawanan pa niya yung wordplay niya, tanginang yan. Nag-Aladdin, para kang gago. Idol mo ba ako? Ba't di ka umamin? Ang bobo mo mag-wordplay. At doble yung sakit nun, gago, kasi sa akin ang galing. Diba? Kasi kung uusisain, wala ka sa ayos mag-rap yung mga banat makaluma. Tapos ang outdated na yung sulat, wala kang bagong sangkap. Pero di nyo nga naman mapapansin yung mga mahihina na linya kung halos lahat. Pero matatalo lang daw ako sa'yo pagkat sabi nila sa bilis mong dala, siguradong wala akong sinabi. Kapag bumibira, halos di na daw humihinga, talagang ibang klase. Kaso pag hinimay yung detalye, puro ampaw na atake. Di nga kinakapos sa paghinga, kinakapos naman sa mensahe. Kaya nga ang ending ng kwento ng puki ng ilan to, di siya hinihingal pag nagrarap, kaso yung karir naman niya yung naghihingalo. Oras na para magretiro, tito, di ka na bagay dito, wala nang pumapalakpak. Mag-impake ka na, umuwit magpahinga kung ayaw makaladkad. At wag mo na ring isipin si Poison, ako na dun mambabalagbag. Oo, dun sa naglalaglag ng kutsara, ako na maglalaglag. 4 points din eh. So, tie sila round 3, no? Yung ballpen na bagong tasa, pinuntusan ko yun. Ang gandang silip nun. Tsaka yung tae-tae lang sulat mo, ang galing na dugtong pa niya yun, no? Tsaka yung... Mas masakit yun kasi sa akin ang galing. Tingin ko kapag dineliver niya yun sa ibang paraan, may mas effective na pag-deliver nun. Pero maganda pa rin yung pinaka-thought kanya pinuntusan ko, tsaka yung naghihingalo. So kung tie sila sa round 3, babase natin sa dami ng points overall na, no? Parang lamang si G-Clown sa points overall. Pero G-Clown round 1 Unico, round 2 G-Clown, round 3 tie. Yun. So tingnan natin sabihin ng judges. Hindi naman importante rin kung sino tingin kong panalo eh. Shoutout sa parehas.
Second side 15, G-Clown versus Unico. Para sa sa buhay 2026. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng Murado, 5-0. Advancing sa tournament. Mag-iayos tayo lahat para kay Unico. Yeah, shoutouts kay Jordan Barracks Clothing. Shoutouts kay Kuya G-Clown at saka yun. Maraming salamat sa pumunta. Pasensya na kayo. Out of nowhere, nawalan ako ng boses. Pero congrats kay Unico. At kita-kits tayo sa nila. Giga. Binoto ko Unico. Ang ganda nung parehong concept nila nung round 1, parehong character assassination, pero mas masasakit talaga yung linya ni Unico doon. Kaya para sa akin, Unico yun, pero ang lakas din nung kay G-Clown. Round 2, nakuha ni G-Clown yun, malinis. Parang medyo maiksi yung kay Unico. Pero yun yung pinaka second malakas kay G-Clown kasi mas malakas yung round 1 niya. Tapos yung round 3 yun na. Unico talaga. Mas lumalanding, mas may haymaker. Tapos yung kay G-Clown malakas pero mas malakas yung kay Unico. Kaya Unico ang mas for G-Clown. Round 1, malinaw kay Unico. Round 2, malinaw kay... tama. Round 1, malinaw kay Unico. Round 2, malinaw kay G-Clown. Round 3, malinaw ulit kay Unico. Actually, maganda naman yung laban. Trip ko yung mga wordplays sila at saka yung atake nila. Pero, parehas din sila sa punchline after punchline. Pero yung punchlines ni Unico, para sa akin, mas ramdam ko yung impact ng punchlines niya. Pero yun, solid na battle, pero Unico. Binoto ko si Unico. First 2 rounds actually may husgahan eh. Ang lakas ng first round ni G-Clown pero hindi din nagpahuli si Unico sa round 1. Kinabla ko lang yung round 1. Tapos pati sa round 2 parang yun yung medyo nag-dip yung performance nila pero okay pa din. Sa round 3, dun ko nakita may konting lamang si Unico sa mga punchlines. Though maganda yung ender ni G-Clown, mga last 4 lines niya, solid yun. Pero parang mas madaming suntok si Unico sa third round. So, 1 and 2 tabla, third round kay Unico. Perhaps pati kay G-Clown, congrats kay Unico. Aubrey, binoto ko ng all 3 rounds si Unico. Yung kay G-Clown naman, yung round 1 niya, safety naman pero parang kasi niya comeback niya kumbaga mararamdaman mo yung init ng dala niya pero parang nangyari kasi is parang nag-warm up pa rin siya. May mga suntok naman na naglalanding pero kapos pa rin dahil sa solid na dala ni Unico. So, all 3 rounds kay Unico. Ayun, pwede ko ito paikliin kasi medyo malinaw naman pero para mas malinaw, nakuha ni Unico yung solid na momentum ng round 1. No? Natabunan yung materyales ni G-Clown, props din sa flow na may punchline ni Unico. Alam ko style yun ni G-Clown pero ginawa ni Unico sa kanya. Then round 2, pareha silang may slip-ups, pareha silang nahirapan halos sa materials nila pero may laylay si Unico. Si G-Clown naman mas malakas siya ng konti pero tinabla ko yung round 2 nila. Pero round 3, doon lumaylay si G-Clown although meron naman siyang mas mga magandang punchline pero ang ganda ng improvement ni Unico. Pinasa niya kay G-Clown yung Unico wordplay. So ang hirap i-pull up nun. Props kay Unico. So Unico ako. Congrats kay Unico. First round pa lang, ramdam ko na talaga may problema sa boses ko. Pero gaya na sabi ko, never ako nagdahilan sa kahit anong laban ko. Talo is talo. So tanggap ko, pagkakamali ko to. Humingi ako ng paumanin sa lahat ng mga nabigo ko. Pang ilang beses na to. Pero lagi ako nagsasabi, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Soon, bawi tayo. Yun na ba yung comeback mo? Royal Rumble? Pucha, tapos katapat mo mga rookie pa rin? Pucha, umay na Brad. Sobrang kupad ang tumalag kulang sa job. Sa aking unang lapag, puta hukay sagad. Kato mag-comeback, ready to rumble. Isa buhay agad! Ayun, grabing bakbakan yun. At yun, tingin ko nabigay ko naman yung gusto kong ibigay at sana na-enjoy yun ng mga manonood. At yun, kung may pagkukulang man, panoorin yung video at punan sa mga susunod pang battle. Okay, mag-alala, pagkikiyan ko pa. Round 1 pa lang, tapos na to. Pangalan ko sa second round ng tournament, pwede nang ilista. Tipong di na kailangan ng asintada kasi nga, finish na! Ayan, ngayon pa lang, dahil nga nawala na naman tayo sa tournament, lalabas ulit yung mga trucks natin na naipon. So, ito naniniwala ako, ito na yung mga uli kong para. So,
Supportahan nyo sana mga palabas nating kanta. Yun, wala siguro hindi muna ako magma-music tapos focus sa buhay tournament hanggat hindi pa ako nalalaglag. Nais ko magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta, pati na yung mga tropa natin dyan sa ibang bansa. Saan masulok ng mundo, lahat ng mga sumusuporta sa akin, lalo sa pamilya ko, sa asawa ko, sa mga anak ko, sa magulang ko at sa lahat ng kapatid ko. Maraming salamat sa inyo sa patuloy na paniniwala sa akin. Alam ko darating din yung araw makabawi ako sa inyo. Yeah, maraming salamat pa rin sa mga sumusuporta sa Flip Top at lalo na sa akin sa mga battle ko. Yun, sana huwag kayong magsawang sumuporta. Kaya mag-alala, di rin ako magsasawang i-evolve yung sarili ko at yun, salamat palagi sa naniniwala. Yeah! Tingin ko pagkatas ito, huling battle na second sight, no? Goryo tsaka Rafian. Ba't kaya yun ang last upload? So yeah, salamat sa lahat ng nakitambay. Baduy kasi parehas lobat eh. Oh, tangina. Ano ba yun? Pero sa sunod na review ko sigurado meron na. May baterya na parehas yan. So sigurado mas masarap pakiramdam ko. Sinisi yun eh, no? Pero yun, salamat sa lahat. Kung hindi ka pa nagsubscribe, mag-subscribe ka na, yo. Lagi yung sinasabi. Pero yun lang. Kita-kits sa susunod. Pagmamahal at peace, man. Yeah, alam